Lahat, tayo po ay dumako muna sa isang panalangin. Dakilang Diyos na Ama namin na mapagpala at tunay na may magandang naisin para sa amin na inyong mga anak. Kami ay minsan pang lumalapit sa inyo upang humingi ng awa at habag ninyo sa oras na ito. Alam namin, ang kalaban namin dito ay dalawa, ang aming sarili, ang aming katawan, at ganun din ang gawa at lang ng kaaway. Kaya hinihiling namin ang inyong pagkilos at ang pag-arrest sa lahat ng mga problemang ito upang kami ay malayang makapag-aral ng inyong salita. Tulungan mo kami na magkaroon ng clarity ang aming text sa aming mga puso, at ganun din ito ay magdulot sa aming mga paa at mga kamay ng pagkilos at paglakad ng naaayon sa inyong kalooban para sa inyong kaluwalhatian lamang. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tutuloy po natin yung ating preaching last Sunday, yung sa Ephesians chapter 6, 14 to 17. Nais ko na basahin ito ulit sa inyo. Ephesians 6, 14 to 17. Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Again, ito po ay yung paglilista ni Pablo ng mga bahagi ng whole armor of God na kailangang isuot ng mananampalataya sa Efeso. Ang main imperative ng pericope na ito ay yung to stand. Stand therefore. Na ang goal, bakit kailangan ng mga ganitong mga baluti is to be able to stand against the schemes of the devil. So, hindi tayo inuutusan dito to advance, atakihin ang mga strongholds ng mga kaaway. We are just being commanded here to stand, to take yung ating stand. Guardahan natin yung ating ground. We take our ground at hintayin natin yung onslaught ng kaaway at kailangan itong labanan. And para magawa yon ay inisa-isa nga ni Pablo yung mga sangkap ng whole armor of God na kailangang isuot ng mga mananampalataya dito. At dito, inisa-isa nga niya yung mga armor na yon. Ito ay belt of truth, breastplate of righteousness, shoes of the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit. This is not our armor. Ito ay binanggit dito this is the armor of God. Ito ay armor ng Diyos. Sa Old Testament ay makikita natin na ginamit yung mga metaphor na ito na ginamit mismo ni Yahweh para labanan ang kaaway at iligtas ang kanyang mga tao. Kaya nga kung tatanungin natin saan ang gagaling yung truth, yung righteousness, yung gospel of peace, yung faith, salvation, at maging yung sword of the Spirit, these are from God. Siya ang nagbibigay ng mga armor na ito. I'm saying here, at yung background kasi ng interpretation dito at mga preachings, karamihan dito is itong mga graces, mga virtues na ito ay ang interpretation, these are our characteristics. Yung righteousness dito is our own righteousness. Yung faith dito is our faith. Pero given the context na ito ay armor of God, this comes from God, ay hindi tatayo yung ganong mga interpretation. Kaya naman, kaya kung these are from God, siya ang nagbibigay ng mga armor na ito. At salamat dahil hindi ito galing sa atin.
At hindi rin ito nakasalalay sa atin kasi kung ganon, wala tayong garansya na kakayanin nating labanan at tayuan yung mga atake ng kaaway. We know, dun sa binanggit at binasa natin or napag-aralan natin sa mga unang bahagi nito, yung ating kaaway, hindi natin katulad na with frailty of flesh and blood. We are not fighting against those people na katulad natin. We're fighting supernatural powers, principalities, and sila yung mga makapangyarihan sa heavenly places. Kaya kumpara sa atin, sobrang tindi nila at hindi natin kakayanin. Kaya naman, dahil dito sa Diyos, dahil ito'y sa Diyos at provision niya ito para sa atin, itong mga sangkap na ito, hindi tayo mangangamba na babagsak tayo. Ang confidence natin ngayon ay hindi sa ating sarili, kundi sa abilidad ng armor na ibibigay ng Diyos sa atin, sa lakas na mayroon ng Diyos, and mas magandang sabihin, sa Diyos mismo. Dahil kung titingnan natin itong mga armor na ito, yung righteousness, itong truth, itong gospel of peace, itong faith, itong salvation, itong spirit, these are yung sword of the Spirit, lahat ito ay tumutukoy sa Panginoong Hesukristo mismo. Diba? We are commanded and exhorted on other accounts sa New Testament to put on the Lord Jesus Christ. And here, si Pablo, sinasabi niya in the different manner, you put on the whole armor of God. Sa ibang account, put on the Lord Jesus Christ. So, makikita natin na ang armor na ito is the Lord Jesus Christ Himself. Itong lahat ay tumutukoy sa Panginoong Hesukristo because in Christ, siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng victory. Kaya nga, dahil doon, meron tayong confidence na tumayo. Kaya sa madaling salita, ang ating text sinasabi, kung suot natin yung mga bahagi ng armor na nanggagaling sa Diyos, ay magagawa nating confident na tumayo laban sa atake ng kaaway. And that's the message that we draw from here. The fact that the pieces of the Christian's armor come from God, it means that we can confidently stand against Satan's attacks while wearing them. Habang suot natin ang mga baluting ito na nanggagaling sa Diyos, itong mga piraso, mga bahagi ng whole armor of God, we can confidently stand at makakaya nating salagin at labanan itong mga atake ni Satanas habang tayo ay suot-suot ito. Ang nagbibigay sa atin ng confidence na makatayo talaga sa laban sa kaaway, hindi yung pagkakaroon ng sariling integridad, diba? Yung truth. Hindi yung truthfulness na mismong nanggagaling sa atin. Yung pagsuot ng sariling katwiran, sariling kapayapaan, kundi sa mismong katotohanan ng Diyos, katwiran ng Diyos, kapayapaan ng Diyos, kaligtasang mula sa Diyos at sa Espiritu ng Diyos. Kaya ang binibigay sa atin dito na paunang hamon, magtiwala tayo sa provision ng Diyos para sa atin, hindi sa ating magagawa. Kaya tanungin natin, mabilis lamang, what are the pieces of armor that God provides that enable us to stand firm? Dalawa na yung nauna nating tinakal, the belt of truth and breastplate of righteousness. Ngayon ay tatalakayin natin yung dalawa pa na yung dalawa sa 6. Apat pa yung natitira pero we will tackle itong dalawa na ito. Boots of peace and then shield of faith. So una, yung boots of peace. Doon sa verse 15, it says, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. So we are here, the Ephesians are commanded to put on their feet itong shoes na ito, itong kasuotan na para sa paanan. At sinabi dito, tinawag itong readiness given by the gospel of peace. So,
Paul adds another known piece of armor that the Roman soldier wear for battle. The shoes, that is the shoes that gives the soldier stability for battle. Now, sa Roman army, sa panahon nila, nung ancient times na ito, ang boots ng mga Romans ay hindi built para tumakbo, para mabilisan, mabigat ito. Ito ay para sa pagmarcha. At ito ay para sa pagbibigay ng mas matinding foothold sa kanila against habang sila ay nakikipaglaban. Alam niyo, ito ang pinakamahirap na i-interpret sa lahat ng pieces of armor. Sa katunayan, hati ang mga theologians at mga commentators or hati ang mga commentators kung ano ba yung tinutukoy dito. Ang dalawang panig na naglalaban, una, yung dahil binanggit yung feet at tapos ay yung gospel of peace, kinonect nila ito doon sa Romans 10:15 na sinabi doon ni Pablo, as it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and brings glad tidings of good things. Dahil sa connection na yon, dahil binanggit yung feet at saka yung gospel of peace, na-connect nila ito doon sa Romans 10:15 at inintindi nila ito na yung weapon ay readiness to preach the gospel of good news. The gospel of peace, or the gospel of peace. Ibig sabihin, para sa kanila, ang binabanggit na weapon dito is evangelism. Whenever you are being attacked by the devil, dito yung sense, whenever you are being attacked by the devil, what you need to do is you're ready to speak the gospel to the lost. You speak yung gospel of peace na ito. Magsasalita dito si Martin Lloyd-Jones, si D.M. Martin Lloyd-Jones, na sasabihin niya ay ganito, it seems to me that this interpretation must be rejected completely and for one all-sufficient reason. The apostle is dealing here with one thing only, namely, our fight and conflict with the devil. So sabi nga niya, papaanong maisisingit dito yung patungkol sa evangelism? Ang picture dito, ang mga tao ng Diyos ay nasa labanan, they're being bombarded with the fiery darts of the devil at napapalibutan siya ng mga legions, mga minions ni Satan. Tapos biglang papasok yung evangelism. Wala naman dito sa picture yung mga lost sa pananampalataya. So I'm following now itong other na mga commentators na iba yung pagkakaintindi dito, like si D.M. Martin Lloyd-Jones, si R. Kent Hughes, si Brian Chappell at iba pa. Ang emphasis para sa kanila dito ay hindi yung mission, kundi yung nandun sa word na readiness that was given by the gospel of peace. And para maintindihan natin itong armor na ito, kailangan natin intindihan, ano ba ibig sabihin ng readiness dito? Ito ba ay kahandaan lamang in a sense na kailangan nating maghanda? Alam niyo, sa Greek nito, yung readiness ay hetoimasia. Dito lamang ito nakita sa New Testament. Wala nang ibang paggamit nito sa buong New Testament, dito lamang. Pero makikita natin yung pinakaibig sabihin nito kasi ginamit ito sa Septuagint. Alam niyo natin, Septuagint, ang Old Testament ay originally from Hebrew, translate to Greek. At nakikita natin yung mga fragments na kung saan ginamit yung word na hetoimasia dito sa Septuagint. Katulad sa Ezra 2:68, sa NASB, ganito yung pagkakasabi dun sa Ezra 2:68, some of the heads of the father's household, when they arrived at the house of the Lord, which is in Jerusalem, offered willingly for the house of God to restore it on its foundation. Yung foundation doon is hetoimasia. And then dun sa Ezra 3:3, sa NIV naman, ganito yung pagkakasalin, despite their fear of the peoples around them, they built the altar on its foundation. Again,
hetoimasa. So, hindi siya preparation sa Hellenistic understanding in a sense na parang magpe-prepare ka lang. It speaks something of a strong-footedness. Lalo na ito maliwanag sa ESV translation ng Psalm 89:14. Sabi niya, righteousness and justice is the foundation of your throne. Hetoimasa yung foundation doon. So in the Hellenistic Greek, yung hetoimasa, yes, it is readiness, but it is used in the sense of establishment or firm foundation. So ang sinasabi pala ni Pablo dito ay suotan daw ng mananampalataya ang kanyang paa ng sure-footedness na nanggagaling sa gospel of peace. Kaya pala ang metaphor na ginamit dito ay yung shoes ng Roman army. Alam niyo, yung shoes ng Roman army, ang tawag dito is Caliga, at dahil si Roman Emperor Caligula, nung bata siya ay nagsuot siya ng maliit na Caliga, tinawag siyang Caligula. At ito yung naging pangalan niya. Instead na totoong pangalan niya, ang naging bansag sa kanya is Caligula. So, ang mga Roman soldiers, they are called foot soldiers, sa kanila ay Caligae. So, mga foot soldiers sila. So, mahalaga sa kanila yung mga boots na ito. They are known by their boots that they are foot soldiers. Itong mga kaliga na ito, itong mga boots na ito, makakapal na leather, na yung sole nila is makapal na leather, pinakuan ng mga pako pababa. Ibig sabihin na mayroon siyang spike na towards the ground, na nilagyan ng mga spikes na parang pako para tulungan ng sundalo na magkaroon ng better traction sa land, at ganun din in case of battle ay meron silang dagdag na weapon na pwede nilang ipang sipa sa kalaban. So parang sapatos ng isang football player, para hindi siya madulas kahit na yung ano ay madulas, ito ay marahil putik, umulan sa kanilang pinaglalaruan, pero still hindi sila madudulas dahil may spikes na bakal yung kanilang mga sapatos. Kaya pala battle shoes ang ginamit, ay dahil ang nais ni Pablo na sabihin dito ay hindi lang readiness, kundi yung stability ng pagtayo ng mananampalataya na nanggagaling sa good news ng peace. Good news of peace. And that peace is the peace with God. Again, this comes from God. The peace na meron ang mananampalataya with God. So, ito ay yung pagkakasundo na nangyari between the sinner and God dahil sa kay Jesucristo. Swak ito doon sa context kasi ang main command nga ni Pablo ay stand therefore. So, the goal is to be able to stand firm laban sa atake ng kaaway, and to be able to do that, you wear this sure-footedness. You wear this faith. Or you wear this peace, rather. Itong kapayapaan na ito ang ilagay mo sa iyong paa para makatayo. So, kaya para magawa yon, kailangang armasan ng mananampalataya ang kanyang isipan ng magandang balita. What is the message of this good news? The message of peace with God. That in Christ, we have peace with God. That katulad sa Romans chapter 5, that being justified by faith, we have peace with God because of Christ. May kapayapaan na ang mananampalataya with God. Dati kaaway ng Diyos, kaya nga tinawag silang children of wrath. Pero ngayon, ang mananampalataya ay mga kaibigan na ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya when we are inspired by this truth, ito yung tutulong sa atin na harapin ang kaaway ng may confidence at stability. Hindi tayo basta-basta napapabuwal sa kanan o kaliwa. We are standing on our ground. We keep our ground at yung ating mga pagtayo ay intact. So the point is this: when inspired by the message of having peace with God, the believer
will be able to face the enemy with confidence and stability. Kapag nai-inspire ang ating isipan ng mensahe na may kapayapaan tayo sa Diyos, ibig sabihin, kakampi na natin ang Diyos. Hindi na natin siya kaaway katulad nung dati. Makakaya nating harapin ang kaaway ng may lakas ng loob at katatagan. Di ba ganito naman talaga nangyayari? Ang hirap kahit sa trabaho. Ang hirap magtrabaho kung alam mo na yung standing mo sa company, pangit ang image mo at galit sa'yo yung amo mo. Na parang ang amo mo, tinitingnan ka na lang kung kailan ka magkakamali at sisipain ka na sa trabaho. Pero, ibang usapan na kapag ka yung amo mo, yung superior mo, kadikit mo. At siya ay, kumbaga merong something sa'yo na hinahangaan niya at natutuwa siya sa'yo because of maybe your performance. Kapag ganon, masayang magtrabaho. Pupunta ka sa trabaho mo, meron kang stability, meron kang tranquility of mind. Hindi mo isipin na kailan kaya ako nito mapapagalitan. Ang isipin mo lagi is magiging productive ka ngayon, it is because malaya ka ngayon na makakilos dito sa company na ito. Alam natin ito, na nung tayo ay mananampalataya kay Jesus, yung katwiran niya ay ibinilang na ating katwiran. Naging ating katwiran, parang balabal na itinakip sa atin. At dahil doon tayo ay pinawalang sala ng Diyos. At dahil pinawalang sala na ng Diyos, we are being justified, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. And thus, we had this peace with God. Tayo ngayon ay may kapayapaan between us and God. Ito ang pinakadakilang pangangailangan ng tao, yung magkaroon ng pagkakasundo sa Diyos. Bakit? Kasi itanggiman ito ng mga unbelievers, ang totoong kaaway numero unong kaaway ng makasalanan, hindi naman si Satan. Ang numero unong kaaway ng makasalanan, ang Diyos, the holiness of God. Dahil nandoon siya sa kamay ng puot ng Diyos. Nandoon siya sa danger ng death, ng second death, ng kaparusahan ng Diyos. Unless makilala niya si Kristo. Dahil sa kabanalan ng Diyos, ang tanging paraan upang magkaroon tayo ng peace with God ay mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. At sa justification natin, tayo ay nakatanggap ng kapatawaran at sa gayon tayo ay nakatanggap din ng kapayapaan sa Diyos. Ang peace na ito, ang ganda nitong peace na ito because it is eternal peace. Yes, dinidil tayo ng Diyos kapag tayo ay nagkakasala. Call it, pinaparusahan ka ng Diyos. Sabi mo, o kaya pinapalo ka ng Diyos. Whatever you call it. Pero kung mananampalataya ka, hindi ito punitive. Hindi ito, ang Diyos ay tumatayong judge at against siya sa'yo. Ito ay loving discipline na ang aim ay yung ating kabanalan. So this peace, whether God is dealing with you harshly because of your sin, yung consequences ng iyong mga kasalanan, hindi nawawala ang peace na ito. It is eternal. So, mula nung tayo ay naligtas, ay kakampi na natin ng Diyos. At yun ang napakalaking inspiration or motivation sa atin. Na araw-araw, nabanggit dito na minsan na araw-araw gumigising tayo na nalalaman natin na hindi nagagalit sa atin ng Diyos. Motivation yon para harapin yung mga atake ni Satan. Kasi kakampi natin yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Yes, matindi ang atake ng kaaway. There are times na mukhang hindi natin kaya. Mukhang bibigay na tayo. Kasi ang mga pagsubok ng buhay, sinasabayan yan. Ginagamit yan ni Satan para ipaisip sa atin na nagagalit ang Diyos sa atin. Kaya natin nararanasan yan. Hindi na favorable ang dealing ng Diyos sa atin. Or hindi na para sa atin ang Diyos. Pinabayaan na tayo ng Diyos. Those things are being thrown at us sa ating mga puso whenever we are struggling sa mga
circumstances na pangit sa ating mga buhay. Those moments na hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin, na inaasam-asam. Marahil meron kang kapatid or mahal sa buhay na nangangailangan ng kagalingan o ng kalusugan na para siya ay makaahon sa ganitong malaking problema. Pero parang walang sagot mula sa Diyos. Ang bagal ng progress. Those moments, marahil ang kalooban ng Diyos ay turuan ka to have patience and to deal with those loved ones in matters of, hindi deal physically, kundi i-deal yung spiritual condition nila. Marahil tinuturuan ka ng Diyos na makilala siya sa paraan na siya ang nagliligtas ng kaluluwa at ganun din ang katawan, pero mas mahalaga ang kaluluwa. Pero ginagamit ito ng kaaway, itong mga kahit na yun ang pakay ng Diyos sa turuan tayo ng patience at pagtitiwala sa Kanya, those moments na mga unanswered prayer, ginagamit ito ng kaaway para magduda tayo sa friendship ng Diyos sa atin. Sinasabi niya sa atin, nagbibingi-bingihan na ang Diyos sa iyo because of what you did. Galit ang Diyos sa iyo, hindi ka na niya pakikinggan. Kapag hindi natin ito napaghandaan, dito tayo nabubuwal. Dito tayo nadudulas. At nagkakaroon tayo ng panlalamig sa pananampalataya. Nagkakaroon tayo ng mga spiritual backslidings. Sa pagkakataong ito, we need to hear the good news. And what is the good news? God is still at peace with you. At pag yun ang narinig mo, magkakaroon ka ng lakas ng loob na tumayong muli at tatagan mo ngayon ang iyong pagtayo laban sa kaaway. Alam niyo, ganito ang sitwasyon ng Judah habang sila ay nandoon sa Babylon. Akala nila, pinabayaan na sila ng Diyos sa kamay ng mga Chaldeans. Pero sa pamamagitan ni Isaiah, ay sinabi ng Panginoon yung good news. Yung good news, dito sa Isaiah 52 verse 6, ito yung good news. Therefore my people shall know my name. Therefore in that day they shall know that it is I who speak. Malalaman nila, ito ako na nagsasabi, I am here, or here I am. Ibig sabihin, hindi ako umalis all along. Nandito ako kasama nyo. I am working. I was working with you. Akala nyo tahimik lang ako. Akala nyo wala akong ginagawa, but I am working. I am here. At dito lumabas yung words sa pinagkunan ng beautiful feet that bears the good news. Yung verse 7 ng Isaiah 52. Dahil dun sa good news na yon, sinabi niya, how beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who publishes peace, who brings good news of happiness, who publishes salvation, who says to Zion, your God reigns. Hindi ko kayo iniwan. Ito yung good news. Hindi ko kayo iniwan. Nandito ako all along. Ako ay nagre-reign. And kapag ito ay, it seems na talo kayo, sinasabi ni Isaiah, pero ang totoo, the good news is your God reigns. At pag nakita ito ng mga watchmen, they will shout for joy. And makikita nila habang papalapit pa lang, by the manner ng pagtakbo ng bearer ng good news, they will see na yung battle ng Panginoon ay na favorable ang result. Panalo tayo. The Lord reigns. The Lord is the victor. And He will, at doon pala makita nila, babalik na tayo sa Zion kasama ang Diyos. God is now moving back to Zion kasama yung captives. Kasama tayong mga kanyang bayan. So katulad noon, it may seem na parang walang ginagawa ang Diyos para sa iyo ngayon. Pero ang totoo, God is fighting on the background. Actually, God has won the battle already para sa iyo. And this God reigns for you because He is your friend. Ito yung katotohanan. I have thoughts of you, thoughts of peace and not of evil. And to give you an expected end. Diba? Ang gaganda ng mga pangako ng Panginoon sa Old Testament, when the poor and needy seek water and there is none, I, the God of Israel, will heal them. I'm the God of Israel, will not forsake thee.
Kaya, and then David said in one of his psalm, I am been young and now I am old, but I have not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Ang thoughts ng Diyos sa'yo is peace. Ang thoughts ng Diyos sa'yo is not evil. It is for your good. Whatever it is that you are in na mga predicament na meron ka ngayon, anong endeavor mo na nahihirapan ka ngayon, that doesn't mean na hindi kumikilos ang Diyos for you. God is in the background, fighting for you and giving you the victory that you need. So magkakaroon ng disconnect kung tayo mabubuwal samantalang ang Diyos very excited to help you. Nabubuwal ka, akala mo, iniiwan ka ng Diyos, pero ang totoo, kaibigan mo siya, nandyan siya para sa iyo. Kaya hindi dapat na tingnan natin yung circumstansya ng ating buhay at ibase natin doon ang estado natin sa Diyos. Kasi kahit anumang kalagayan mo ngayon, the good news is God is your friend that sticks more than a brother. Kaya I want to challenge you, if you are tempted to let circumstances dictate your standing before God, remember your God who always there for you and cares for you despite your troubles. God is there for you. He will never leave you nor forsake you. Mahalaga itong challenge na ito kasi madali tayo magduda sa pagmamahal ng Diyos kapag nagdaraan tayo sa pagsubok. Tapos nandyan pa si Satan para i-capitalize yung moments na yon. Minsan, bumibigay tayo sa tukso ni Satan. The way we react. Ang nangyayari is, hindi man natin bine-verbalize. Ang ginagawa natin, sina-silent treatment natin ng Diyos. Hindi sinasagot ng Diyos yung aking panalangin. At ito yung nananatiling problema ko. Parang hindi kumikilos ang Diyos. Hindi na lang ako mananalangin. Kaya ang gagawin ko na lang, hihintayin ko na lang siya. Bahala na ang Diyos kung kikilos siya, kumilos siya, kung hindi, hindi. Pero I have said my prayers. I have tell Him what I needed. Bahala na siya kung ibibigay niya or hindi. Silent treatment. Ito yung mga panahon na nabubuwal tayo. Ito yung mga panahon na wala sa atin yung sure-footedness ng peace with God. We fail to cast our burdens upon the Lord kasi tinitingnan natin yung kalagayan natin at base doon, we deemed it na He doesn't care. He doesn't care for us. Kaya wag mong pakinggan yung ganong kaisipan o salooban dahil hindi totoo yan. Yan ay gawa at lalang ng kaaway. That is the deception of Satan. God cares for you so much. Hindi kailanman magagalit ang Diyos sa iyo to the point na tatalikuran ka niya. Why? Because He already did that sa kanyang anak. Tinalikuran niya na ang kanyang anak sa krus. At sapat na yung minsang tinalikuran ng Diyos ang kanyang anak para sa atin. Sapat na yung pagtalikod na yon para humarap siya sa iyo ng may pagmamahal. Sapat na yung pagtalikod ng Ama sa kanyang bugtong na anak para hugasan ng lahat ng iyong mga kasalanan, past, present, future sins. Sapat na yung minsang pagtalikod ng Ama sa kanyang anak doon sa krus para tanggalin at linisin ang ating mga kasalanan, malayo sa atin kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran. It doesn't meet. It will never meet. Hindi na tayo i-condemn ng Diyos. There is therefore now no condemnation sa atin. At hindi na magagalit ang Diyos sa iyo dahil, pangalawa, hindi lang dahil doon sa kamatayan ni Kristo, but because of the present ministry of Christ in heaven. Dahil si Kristo ay nasa kanan ng Ama at nananalangin para sa iyo. At bilang defense attorney, palagi niyang binabalandra sa Ama yung kanyang mga kamay at paa na nabutas dahil sa pagsasakripisyo sa iyo. I have done this for these people.
So paano magagalit ang Diyos sa iyo? Because of Christ's death at ganun din yung kanyang ongoing session with the Father, we can stand assured of the acceptance of God. Kung maririnig mo lang ang Diyos ngayon, He might be cheering you up, just like generals na nag-cheer at nagbibigay ng speech para i-boost ang moral ng kanyang mga tao. And He might be saying sa'yo, echoing yung Isaiah 41:10, sinasabi ni Yahweh sa kanyang bayan, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." So, yun yung mga battle, yung mga battle speeches, karamihan nun ay napaka-effective to boost yung moral ng mga troops before the war. At sila ay naging brave at nagbigay talaga ng malaking kabayanihan. So, ganito ang nangyari during the World War II. Nung ang Allied troops na less than 400,000 troops ng Allied troops. Yung Allied troops dito, ito yung kalaban ng Axis. Yung Allied troops, they are the British, French, and Belgian troops, kasama Amerika, kasama ang China. Sila yung lumalaban sa Axis groups na mga German at mga yung Japanese. Ito yung mga Axis, so labanan ito ng Allied troops at ng Axis troops. Nung panahon na stranded yung mga Allied troops doon sa beach ng Dunkirk sa France, sobrang hirap ng sitwasyon nila dahil napapalibutan sila ng German troops. Actually, napunta sila doon sa beach na yon. It is because napupwersa sila, napipiga na sila ng German troops. At pinapalibutan ng mga airstrikes, pinapaulanan ng mga airstrikes ng kalaban. Dahil doon ay kinailangan silang i-evacuate evacuate doon sa pamamagitan ng mga kakaunting barko lamang ng British Royal Navy. Papunta sa England, kailangan nilang evacuation. By the way, this is called yung operation, I forgot, pero ito yung battle sa Dunkirk, evacuation of Dunkirk. So, sobrang hirap dahil natagalan ang pag-evacuate sa kanila doon. Bakit? Kasi mababaw yung shore, mababaw yung beach na ito, yung shore, mababaw yung tubig. So, hindi kayang lumapit ng mga barko. So, nagtulong-tulong ang mga boat owners para kunin kunin by mga pulutong yung mga tao na nandoon papunta doon sa ship para mailagay sa ship. At napakahirap ng nangyari na yon dahil umuulan ng mga bala habang ginagawa nila yon. At sa kabila ng napakahirap na sitwasyon na ito, itong Allied forces nagpakita ng kakaibang tapang at determinasyon. What they did was they held their ground, defended their positions habang hinihintay yung kanilang turn na ma-evacuate. Ay, unti-unti natatanggalan sila, nababawasan, pero nagkakaroon ng overcrowding sa shore at nandito sa paligid yung mga German soldiers at sila ay binabaril. Pero what they did was this very courageous that they have defended their ground hanggang sila ay makuha na for evacuation. So bilang resulta, 338,000 troops were successfully evacuated to England. At tinawag ito sa history na Miracle of Dunkirk. Where did this bravery and resilience came from? Saan nanggaling ito? Alam niyo kung saan nanggaling? Ito ay nanggaling doon sa mga powerful speeches ni Winston Churchill through radio broadcast and personal visits. Pag siya bumibisita siya doon, habang nag-evacuate yung mga tao, bumibisita siya, and then nag-e-air siya ng broadcast
at nagbibigay siya ng mga speeches. One of the known speeches, sinabi niya, we will fight in the shore, in the beaches. We will fight. We will stand on these beaches. These speeches boosted their morale. Alam niyo, tayo mga Kristiyano, we have a much more powerful speech from God kung saan dapat itong mag-boost ng ating moral na tumayo sa labanan tumayo at labanan ng kaaway. What is that? The good news that God is with us and for us. So let us fight on the beaches and hold our ground until our turn for evacuation comes in. Whether we go home with God or Christ returns para sa atin. So, ito yung binibigay na speech ng Diyos sa atin para tayo makatayo. I'm still your friend. I will never leave you, nor forsake you. I'm here for you. I have fought this fight, and I am the victor of this fight already. You need to just stand your ground until I come. So, pang-apat, shield of faith. Sa verse 16, in all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. Yung shield dito in the ancient times is a very effective protection that catches, hindi siya nagda-dodge actually ng mga fiery darts. It catches itong mga fiery darts na ito at ini-extinguish yung kanilang mga yung mga flames ng arrows na ito. So noong panahon na wala pang mga missiles at baril, ay mga pana, sibat at ito yung mga bagay na ginagamit ng mandirigma. Parang ito yung pinaka-baril nila o kaya missile. At upang mas maging deadly ito, binabalutan nila ito ng tela at binababad sa langis at sisindihan at ito ay nag-aapoy. Kaya itong mga arrows na ito, tumatagos siya actually doon sa mga breastplate. Minsan kasi ang breastplate ay parang mga iron na tinahi-tahi. It is just meant na para hindi pumasok yung sword, pero pagdating sa darts, pwedeng tumagos ito sa mga breastplate. So, at yung iba pang mga baluti na mga sundalo, hindi kayang salagin itong mga fiery darts na ito. So sa Roman army, kaya napakahalaga ng shield para sa Roman army. At ang shield ng Roman army, hindi ito bilog or oblong or bilog na maliit na parang kay Captain America. Ito ay kwadrado na parang pinto, malaki. Parang shield ng mga pulis. Kung tingnan natin yung mga shield ng mga pulis, mas malaki pa doon ng konti. Gawa ito sa kahoy na may leather cushion sa harapan. So, leather cushion, meron siya. Bakit kaya may leather cushion? Kasi sa gabi, bago ang labanan, binababad nila yung shield na ito sa tubig. At yung cushion na ito ay mag-iimbak ng moist, ng tubig. Kaya pag tumama yung flaming arrows during the battle, ito ay mamamatay yung apoy. So, ganun yung ginagawa nung panahon ng Roman, nitong panahon ng Biblia. Kaya pagkatapos ng labanan, alam niyo yung mga shield na ito, it's just a smoking porcupine. Parang siyang smoking porcupines na puro spike. Na alam niyo yung porcupine na puro spikes and smoking, they're smoking. Kaya ganun yung nangyayari. So this shield are hindi lang panangga kundi extinguisher pa ng mga apoy. Alam niyo, perfect metaphor ito ng panangga ng mananampalataya laban sa mga fiery darts ng kaaway. At ang pananggang ito ay ang pananampalataya. Bakit? Ang pananampalataya ng anak ng Diyos ang mabisang panangga laban sa mga flaming darts ni Satan. Bakit? Kasi yung mga flaming darts na ito ni Satan ay hindi lamang gumagawa ng damage once it hit us. Hindi lang ito magbibigay sa atin ng damage pag tinamaan tayo. Dahil may apoy ito, gumagawa ito ng continuous effect at kumakalat sa atin. Continuous damage na kumakalat. Ang mga flaming darts na ito ay mga temptations na mga addictive temptations. Mga sins that are addictive. Para siyang, si Satan dito, ang picture niya para siyang salesman.
na kaya niyang humanap ng long-term customers. Hindi lang siya one-time, big-time hit. Pag na-hit niya tayo, gusto niya is kainin, sunugin ang buo nating pagkatao. Kaya ang mga mukha nito ay sexual sins, substance abuse, o kaya pride, love of wealth, at iba pa mga bagay na nakaka-addict. Akala natin parang okay pa sa umpisa, maliliit lang, pero kinakain na pala nito yung buong pagkatao natin. Itong mga ito, nagsisimula lang sa patikim-tikim, isang simpleng pagsubok. Okay, subukan mo lang, pero lumalaki hanggang maging lifestyle na. Nasusunog ka na ng temptation. Totoo yung isang warning ng kaibigan ko na nabanggit ko na dito. Pastor siya dati. Sinabi niya, wag mong hahayaan ang temptation ng kasalanan na pumasok sa buhay mo kasi kakainin niya ang buong pagkatao mo. And a month after that, hindi na siya pastor because of sexual immorality. So totoo yun. Ito yung mga temptation na kakainin yung buong pagkatao mo. These are the fiery darts of Satan. Ang panangga dito ay pananampalataya. Bakit? Sa panahon na sinasabi ni Satan sa atin, gawin mo ito. Siguradong mag-e-enjoy ka dito. Alam niyo yung pananampalataya na galing sa Diyos ang magsasabi sa atin na tanggihan ito dahil sinasabi ng ating pananampalataya, God is offering us something even better. By faith, makikita mo itong katotohanan na panandalian lang itong pleasure na sinasabi ni Satan. And something better is in store. And God is promising that sa atin. Marahil sasabihin sa atin ni Satan, nakikita at nararamdaman natin yung mga ino-offer niya sa atin ngayon mismo. Nakikita mo na, nararamdaman mo na. You can enjoy it here and now. At sasabihin niya, yung pinangako ng Diyos sa'yo, nakikita mo ba yan? Meron bang tangible evidence yung mga ino-offer ng Diyos sa'yo? Can you smell it? Can you touch it? Can you see it with your own eye? Pero ang pananampalataya nagsasabi sa atin, may totoo tayong blessing mula sa Diyos at pag tayo ay nagtiwala sa Diyos, kahit na hindi natin nakikita yung mga ino-offer ng Diyos, ito ay nakikita natin through the eye of faith. We are now looking on that nation, katulad ng Israel in the Old Testament. Hindi nila nakita, natanggap yung pangako, but they have stood their ground. It is because they are looking, by their faith, they are looking in the nation, in that nation which is built by God. Yung buildings and foundations are built by God. By faith, they saw that. Ganon ang ginagawa ng pananampalataya. Na hindi natin hinahayaang yung mata natin ang nagde-determine para paniwalaan ng isang bagay. Ang nagde-determine is kung ano yung sinabi ng Diyos, whether nakita mo o hindi. And that is enough for us. Kung ang shield mo ay yung faith, ano mang ibibigay sa iyo ng kaaway na deception, mga nakaka-addict na allurements, hindi mo yan susubukan. Kaya mo yang sanggain. It is because you see a better option in God. Kaya ang point sa atin, our faith gives us the reason to say no to the short-term pleasure of sin in order to cling on eternal things that are truly beneficial. Sa pagtitiwala sa Diyos, ito ang nagbibigay sa atin ng kakayahan na tanggihan ng pleasure ng illicit sex. Dahil sa ating pananampalataya, nakikita natin yung mas totoong pleasure, the greater pleasure, and that is the glory of God. The walking with God. Yung paglakad ng maayos sa Diyos at yung nararamdaman mo, God is being favorable sa iyo because you are walking with Him. You are enjoying yung buhay mo na alam mo, ikaw ay maayos sa harapan ng Diyos because of Christ. Katulad ni Fanny Crosby,
Na nung tinanong siya kung bibigyan ba siya muli ng isa pang buhay, gugustuhin ba niyang makakita? Kasi bulag siya. Sabi ni Fanny Crosby, mas pipiliin pa niyang maging bulag pa rin. Para pag sa langit, ang una niyang makikita ay si Jesus na nagligtas sa kanya. He would want na walang makita na anumang bagay, sinumang tao, kundi ang kanyang maker. And that is faith. Dahil sa pananampalataya, kaya ng tao ipagpalit yung maliliit at panandaliang benepisyo para sa mas dakilang benepisyo ng makita ng mukhaan si Jesucristo. Ito ang faith. Itong faith na ito ang dahilan kung bakit itinuring ni Pablo lahat ng accomplishments niya na hinahangaan ng mga tao sa kanya. He counted them as rubbish in order to see yung surpassing worth of knowledge or of knowing the Lord Jesus Christ. Mas matimbang, way beyond all measure yung makilala si Jesucristo kaysa sa mga accolades na mga bagay na na-accomplish niya. So as a challenge, by faith, learn to see the death behind every temptation and pursue the discipline of mortification. Pagtiwalaan mo ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kasalanan, wala itong magandang idudulot sa iyo. Ito ang nagdulot, in fact, ng lahat ng mga kalumbayan at problema sa mundo. Ito ang nagwasak ng magandang nilikha ng Diyos. Ito ang nagdulot ng pagkapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Ito ang dahilan kung bakit nahihirapan tayo sa buhay Kristiyano. Bakit yung ating pilgrimage dito sa mundong ito, hirap na hirap tayo. 40 days lamang ang paglalakbay sa ilang, pero abutin ng 400 years. Ng 40 years. Napakahirap ng buhay ngayon. It is because of sin. Huwag tayong makinig kay Satan. Pakinggan natin ang Diyos na nagsasabi ng katotohanan. Let's call spade a spade. Ika nga. Sin, we call sin as it is. It is deadly. This is an affront to the face of God. And by faith, magtiwala tayo sa biyaya ng Diyos at sa tulong ng Banal na Espiritu upang makayanan nating patayin yung mga nalalabing kasalanan sa ating buhay. Tanggihan natin ang ating laman. Bilang shield, ang pananampalatayang ito ang pinakamalakas na depensa natin laban sa atake ni Satan. Why? Kasi pinoprotektahan nito ang buong katawan mo, maging yung mga sangkap ng armor of God. So, huwag mong i-underestimate yung shield na ito, itong faith na ito. So, what should we do? Ang challenge sa atin dito, we pray for stronger faith. We pray for stronger faith. Kung papaano ang discipline ng mga Roman army before the battle, isusok nila sa water ang kanilang mga shield of faith. You soak your faith sa power ng Holy Spirit. If i-feed mo yung faith mo para lumakas ito, if i-feed mo ng katotohanan, if i-feed mo ng doktrina, ng salita ng Diyos, and the promises of God, lahat ng mga pangako ng Diyos, ilagay mo doon, panghawakan mo yon sa iyong pananampalataya at magtiwala ka sa Diyos. Ganun ang gawin mo. You pray for stronger faith. It will help us on our spiritual battle. So as a challenge for us, Christ is the believer's ultimate weapon because He is our peace and the object of our faith. Let's pray. Lord, we are grateful for this message. Truly, we should be feeling that dahil dito sa binuksan mong katotohanan na ito, dapat maintindihan namin that we are on the red alert. Laging red alert. And we should be always wearing this shield of faith. At saka itong stability ng kapayapaan na meron tayo sa isa't isa. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami na magawa ito sa tulong ng inyong biyaya at ng pagkilos ng Banal na Espiritu.
Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.